Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito. Hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Dalawang talinhaga tungkol sa nawawala ang ating narinig kay Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Ang talinhaga ng nawawalang tupa at ang talinhaga ng nawawalang pilak. Sabihin nyo nga po, nawawala. Yan, no? Sa talinhaga ng nawawalang tupa, ipinapakita na iiwan ng may-ari ang 99 na tupa para hanapin ang isang nawawala. Ilan ang tupa niya? Ha? Ulit, tinan mo to mga to. Yan, kasi tulog eh. Oh? Ilan ang tupa? O yun, 100. Mga to. Wala nga lang yung isa, pero kanya pa din yun, di ba? Hello? Oh. Kapag 3 cellphone mo, nawala ang isa, ilan ang cellphone mo? Ito mga to, basta cellphone ang gagaling. O, di ba? O. Kapag nawawala ang isa, hahanapin. At kapag nasumpungan, masaya niyang papasanin
at masaya kapag natagpuan niya ang nawawalang isa. Samantala, sa talinhaga ng nawawalang pilak, kapag nawala ang isa sa 10 pilak, sisindihan ng ilaw, wawalisan ng bahay, at hahanaping mabuti hanggang masumpungan ang isa. At kapag natagpuan, magyayaya ng kaibigan at magsasaya. Itong 2 talinhagang ito, ginamit ni Jesus sa pangangaral dahil pinagbubulong-bulungan siya ng mga Pariseo at Eskriba tungkol sa kanyang pakikisalo sa mga makasalanan. Magandang himayin natin ang ibig sabihin ni Jesus sa kanyang talinhaga. Himayin natin. Una, ipinapakita ni Jesus na ang mga makasalanan ay mga nawawala. Di ba? Ginamit niya yung talinhaga ng nawawala bilang yun yung mga makasalanan. Para sa iba, ang mga makasalanan hindi lang nawawala, kundi nagwawala. Di ba? Maaring wala sa tamang isip o wala sa tamang disposisyon, kaya nawawala o nagwawala. Kaya sila nakakagawa ng kasalanan kasi hindi tama ang pag-iisip. Kaya sila nakakagawa ng mali kasi wala sa tamang disposisyon. At dahil sila'y nawawala, nararapat lang na sila ay hanapin. Taliwas ito sa gustong ipahiwatig ng mga Pariseo at Eskriba tungkol sa mga makasalanan. Iniisip nila na ang mga ito ay wala ng pag-asa, kaya dapat pabayaan na. Huwag nang hanapin. Hindi na dapat sinasamahan, kung kaya dapat sila'y lalayuan. Ganyan mag-isip yung mga Pariseo sa mga makasalanan. Hindi na dapat hinahanap, nilalayuan, pinababayaan. Pangalawa, nais ipakita ni Jesus na ang nawawala kapag natagpuan, inaakay o pinapasan. Taliwas ito kung paano natin tratuhin ang mga natagpuan. Di ba? Kapag ang isang bata nawala at natagpuan, anong gagawin? Di ba? Papaluin mo, di ba? Tagal po talaga. Di ba? Imbes na akayin, pinapalo. Sa halip na pasanin, ano sabi? Sinisisi. O yan, kasi, ha? Di ba? Ganun tayo Talaga. Pangatlo, nais ipakita ni Jesus na ikinasisiya ang natagpuang nawawala. Ipinagdiriwang ang pagkakahanap at kapag nagbalik ang nawawala, isa itong dahilan para matuwa. Taliwas ito kung paano mag-isip ang tao tungkol sa pagbabalik ng mga nawawala. Di ba? Yung mga nawala at nagbalik, ano sasabihin? Totoo ba yan? Siya na ba yan talaga? Totoo bang babalik yan? Di ba minsan nagdududa tayo? Kung totoo ba talagang nagbago? Kung totoo ba talagang nagbabalik? Minsan nga, tataningan pa natin. Tingnan mo, 2 araw lang, balik sa dating gawi. Hello? Di ba? Na para bang ayaw nating magbigay ng isa pang pagkakataon. Mga kapatid, ito yung pinapakita sa atin ng 2 talinhaga ni Jesus tungkol sa nawawala. Pero, alam nyo, ang maganda sa talinhagang ito, kapag in-apply sa tao, magandang tignan. Hindi tayo gamit katulad ng pilak
At hindi tayo hayop katulad ng tupa. Anong ibig sabihin? Meron tayong isip. Ang tao, hindi pilak, na kapag nawala, hindi alam kung saan babalik. Hindi katulad ng tupa. Hindi marunong bumalik. Tayo, kapag nawawala, dapat marunong bumalik. Pero ang nakakalungkot, nawala ka na, mas lalo pang nagwawala. Yun ang malungkot na kwento. Yung hinahanap mo pero hindi nagpapahanap. Yun ang malungkot. Yung gusto mong bigyan ng pagkakataon pero patuloy pa rin sa paggawa ng masama. Patuloy pa rin sa pagwawala. Yun ang malungkot na kwento. Maganda sa talinhaga, yung pilak, yung tupa, kapag nahanap, sasama. Pero sa tao, sumasama ba tayo kapag tayo'y hinanap? Nagpapapasan ba tayo kapag tayo ay nasumpungan o natagpuan? Ito'y magandang pagnilayan. Ito'y magandang tignan. Mga kapatid, para kay Jesus, ang nawawala dapat hinahanap, hindi pinababayaan. Pero para sa mga nawawala, dapat nagpapahanap. Inaakay ang nawawala, hindi tinataboy. Pero sa mga nawawala, nagpapaakay. At higit sa lahat, ikinasisiya kapag nasumpungan at hindi kinagagalit o sinusumpa. At para naman sa mga nagwawala, dapat sa iyong pagbabalik, ikaw ang natutuwa. Ikaw ang nagsasaya. Amen? Amen.